Ako si Jeremy, 55 taong gulang, isang simpleng mangingisda mula sa tahimik na baryo sa baybayin. Wala akong maipagmamalaking kayamanan o titulo sa buhay, pero ang karagatan ang naging kabiyak ng aking kaluluwa. Dito ako kumukuha ng lakas at panibagong simula sa bawat araw. Ang tunog ng mga alon, ang malamig na ihip ng hangin, at ang mabangong amoy ng asin sa hangin. Lahat ng ito ang naging kanlungan ko sa gitna ng tahimik kong pag-iisa. 10 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang asawa ko, si Lina. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Lina ang liwanag ng araw ko, ang humahawi sa dilim ng aking mga gabi. Pero kinuha siya ng sakit na hindi namin kayang labanan. Wala kaming pera noon para sa operasyon na sana'y makakapagligtas sa kanya. Sa isang saglit, nawala siya, at sa pagkawala niya, naiwan akong mag-isa. Hindi kami biniyayaan ng anak, kaya wala akong naging tagapagmana ng mga alaala naming dalawa. Pero hindi ibig sabihin noon na naging ganap akong mag-isa. Ang baryo namin ay maliit, pero puno ng mga taong mabubuti ang puso. Minamahal nila ako. Kahit pa sinasabi ko sa sarili ko na wala naman akong espesyal na naibibigay sa kanila. Siguro dahil alam nilang palagi akong nandyan para tumulong. Kapag may bagyo at kailangang iligtas ang bangkang iniwan sa dalampasigan, tinutulungan ko sila. Kapag may nangangailangan ng isda, pinupuno ko ang kanilang basket kahit pa sarili kong pagkain ang nakataya. Hindi naman sa mayaman ako. Ang totoo, madalas ay sakto lang ang huli ko para sa pang-araw-araw kong pangangailangan. Pero mas masarap sa pakiramdam ang makatulong kaysa magdamot. Sabi nga nila, ang puso ko raw ang pinakamahalagang bagay na dala-dala ko. Araw-araw, sabay akong gumigising sa pagbukas ng liwanag sa silangan. Ang mga unang sinag ng araw ay parang bulong sa akin na, "Simulan mo na, Jeremy." Bit-bit ang lambat at ang maliit kong bangka, dumidiretso ako sa pampang. Ang dagat ay parang matandang kaibigan, hindi palaging mabait, pero lagi kang tinatanggap. Kapag tahimik ang tubig, nararamdaman ko ang presensya ni Lina. Parang naroon siya sa bawat alon, pinapaalalahanan akong huwag sumuko. Kapag naman maalon, iniisip ko na baka sinusubukan lang ako ng tadhana, na baka may nakahandang mas maganda pagkatapos ng unos. Habang naglalayag, iniisip ko kung paano nagbago ang buhay ko sa paglipas ng panahon. May mga araw na nararamdaman ko ang bigat ng pag-iisa, lalo na tuwing gabi, kung kailan ang katahimikan ay parang sumisigaw. Ngunit kahit ganoon, hindi ko hinayaan ang lungkot na lamunin ako. Ginawa ko ang dagat bilang kanlungan at ang mga tao sa baryo bilang pamilya. Sa baryo, kilala nila ako bilang Mang Jeremy, ang mangingisdang may palaging handang ngiti at simpleng kwento. Kahit hindi ko sinasabi, ramdam kong sila na rin ang pamilyang bumubuo sa kawalan ko. Kapag may piyesta, iniimbita nila ako, pinupuno nila ang plato ko ng pagkain. Kapag may problema sila, sinasangguni nila ako. Minsan iniisip ko, baka ganito talaga ang takbo ng buhay. Ang pamilya ay hindi palaging kadugo. Minsan ito'y mga taong nagpaparamdam sa iyo ng halaga kahit wala kang hinihinging kapalit. Ngayong gabi, habang nakaupo ako sa lumang upuan sa harap ng kubo ko, iniisip ko ang mga taon na lumipas. Madalas ko pa ring tanungin ang sarili ko kung may darating pa bang pagbabago sa buhay ko. Hindi naman sa hindi ako kontento, pero alam mo yung pakiramdam na parang may hinihintay ka kahit hindi mo alam kung ano. Parang hangin sa dagat. Alam mong nandyan pero hindi mo makita. Sa bawat bukas ng umaga, sinasabayan ko ang pag-asa. Habang binabalot ng araw ang langit sa ginto, umaasa ako na balang araw, ang tahimik kong buhay ay magkakaroon ng kwento na kahit ako mismo ay hindi inaasahan. Sapagkat ang dagat, tulad ng buhay, ay laging may nakatagong sorpresa sa ilalim ng kanyang alon. At iyon ang kwento ng isang mangingisda. Ako si Jeremy. Sa ngayon, ang dagat ang aking tahanan at ang bawat alon ay paalala na hindi pa tapos ang aking kwento. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang mag-isa akong gumising tuwing umaga. Ang bawat araw ko sa dagat ay parang orasan. Paulit-ulit ang takbo, pero hindi kailanman nagiging pareho.
Araw-araw ay may bagong hangin, bagong alon, at bagong pakikibaka. Akala ko, alam ko na ang lahat ng maaaring ihatid ng dagat. Pero isang umaga, binago ng dagat ang buhay ko nang hindi ko inaasahan. Gaya ng nakasanayan, hinila ko ang bangka ko papunta sa mas malalim na bahagi ng dagat. Ang araw ay kakasikat pa lamang, at ang kalmadong tubig ay parang salamin na naglalarawan ng langit. Habang naghahagis ako ng lambat, napansin ko ang isang bagay na inaanod malapit sa bangka. Sa una, akala ko isang ng puno na naihampas ng bagyo sa tubig. Pero nang lumapit ako, natuklasan kong ito'y isang maliit na basket. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin na lapitan iyon. Hinila ko ang basket mula sa tubig, basang-basa at may bakas ng ilang araw na pag-anod. Sa unay mabigat ito, pero hindi ko na ininda. Nang tuluyan kong mabuksan, halos mahulog ang puso ko sa nakita ko. 3 sanggol, magkakapatong, nakabalot sa basang tela. Tahimik silang lahat, tila natutulog, ngunit may bakas ng pagod at gutom ang kanilang maliliit na mukha. Sa tabi ng mga sanggol, may sulat na maingat na nakabalot sa plastik. Binuksan ko ito at habang binabasa ko, parang hinigop ang lakas ko. Nakalagay sa liham, "Sa kung sino man ang makakakita sa mga batang ito, hayaan niyo silang mamatay. Malas sila. Sila ang sisira sa buhay ng sino mang magpapasok sa kanila. Wala nang magagawa para sa kanila." Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng mga salitang iyon. Ang ideya na may mag-iisip ng ganitong klaseng sumpa laban sa 3 inosenteng sanggol ay halos hindi ko matanggap. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat ng liham o kung sino ang nag-abandona sa mga sanggol na ito. Pero isang bagay ang alam ko, hindi ko kayang sundin ang nakasulat. Hindi ko kayang pabayaan ang mga sanggol sa kamatayan. Bumalik ako sa pampang nang hindi iniintindi ang bigat ng basket sa aking mga braso. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman ko ang mga matang nakatingin mula sa mga kabahayan. May ilan sa baryo ang nagtangkang tanungin kung ano ang dala ko, pero hindi ko na nagawang magpaliwanag. Ang tanging nasa isip ko ay kung paano ko matutulungan ang 3 buhay na ngayoy nasa aking kamay. Pagdating sa bahay, inilatag ko ang basket sa maliit kong mesa. Isa-isa kong binalot ng tuyong kumot ang mga sanggol, dahan-dahang pinupunasan ang malamig nilang katawan. Habang ginagawa ko iyon, naisip ko kung gaano kaliit ang kanilang mga daliri, kung gaano kagaan ang kanilang mga pisngi. Paano nagawa ng sino man na itapon sila sa dagat? Para bang ang kanilang buhay ay walang halaga? Sa kabila ng lahat ng takot na naramdaman ko, may bahagi sa akin na nagsabing tama ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung paano ko sila papakainin, kung paano ko sila palalakihin, o kung kakayanin ko bang alagaan sila mag-isa. Pero isa lang ang malinaw sa akin nung mga sandaling iyon. Hindi sila malas. Hindi sila dapat mamatay. Hindi sila dapat pabayaan. Ang 3 sanggol na ito, na tila idinala ng dagat sa aking buhay, ay naging liwanag sa gitna ng aking dilim. Sila ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Ng bagong sigla sa buhay kong akala ko'y tahimik na magwawakas. At iyon ang araw na nagsimula ang bagong kabanata sa aking kwento. Isang araw na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang araw na tila nagsasabing, "Hindi pa tapos ang lahat, Jeremy. Hindi pa tapos ang iyong kwento." Ang araw-araw kong buhay ay nagbago sa paraang hindi ko inasahan mula nang dumating ang 3 munting sanggol sa buhay ko. Dati ang mga umaga ko ay tahimik, puno ng ritual ng pangingisda at walang anumang aberya. Pero ngayon ang bawat araw ay parang hamon na sinusubukan akong turuan kung paano maging higit pa sa isang simpleng mangingisda. Ngayon, isa na akong ama. Isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko sa buhay ko. Hindi ko agad nalaman ang dapat gawin noong una. Wala akong karanasan sa pag-aalaga ng mga sanggol. Paano ba sila pinapakain? Paano ba sila pinapatulog? Marami akong tanong na wala akong sagot. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko ang mga sagot sa pamamagitan ng pagsubok. Pinangalanan ko silang Aiden, Bella at Chloe, 3 pangalang sa tingin ko ay babagay sa kanila. Si Aiden, ang panganay, ay tahimik ngunit tila laging nagmamasid sa paligid. Si Bella naman ang gitna,
ay malikot at tila may masayang enerhiya na hindi nauubos. Si Chloe ang bunso ay mas malambing at laging naghahanap ng yakap. Kinailangan kong humingi ng tulong sa mga kababaryo. Alam kong hindi ko kakayanin ito ng mag-isa. Kaya't walang pag-aalinlangan, lumapit ako sa mga taong palaging naging bahagi ng buhay ko. Hindi ako nabigo. Ang mga kapitbahay kong mababait ay nag-abot ng gatas, damit, at kahit ilang laruan para sa mga bata. Ang ilan ay nagturo sa akin ng mga praktikal na bagay, tulad ng tamang paraan ng pagpapaligo sa mga sanggol o paano mapapakalma ang umiiyak na bata. Ang tulong nila ay naging mahalaga at para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na diwa ng komunidad. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Ang gastos sa pagkain, gatas, at iba pang pangangailangan ay higit pa sa kaya ng kinikita ko bilang mangingisda. May mga gabi na nagigising ako sa pag-aalala kung paano ko sila mapapalaki. Pero sa kabila ng lahat ng pagod at hirap, naramdaman ko ang kakaibang kasiyahan sa piling ng 3 batang ito. Ang bawat tawa nila, bawat maliit na yapak, at bawat pagbubukas ng kanilang mga mata sa umaga ay tila nagsasabing tama ang ginawa kong desisyon noong araw na iyon sa dagat. Sa paglipas ng panahon, nagsimula nang bumuo ng koneksyon ang mga bata sa akin. Sa tuwing makikita nila ako, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang kanilang maliliit na braso ay nag-aabot upang yakapin ako. Sa tuwing naririnig ko silang tumawag ng Tatay Jeremy, para bang natutunaw ang lahat ng pagod at hirap. Ang simpleng tawag na iyon ay sapat na upang punan ang kakulangan na matagal nang nasa puso ko mula nang mawala si Lina. Sa kanila, natagpuan ko ang bagong dahilan para magpatuloy at maging mas mabuting tao. Ang bahay ko, na dati tahimik at walang ibang tunog kundi ang hampas ng alon mula sa labas, ay ngayon puno ng tawanan, iyakan, at masasayang ingay ng paglalaro. Ang maliit kong mesa, na dati sapat lamang para sa akin, ay ngayon puno ng maliliit na plato at baso. Ang mga haligi ng kubo ko, na dati parang sumasalo sa lungkot, ay ngayon nagiging saksi sa bagong simula ng buhay ko. Hindi ko man inasahan ang pagbabagong ito, pero ngayon alam ko na ito ang tamang landas para sa akin. Ang buhay ko ay hindi na tungkol lamang sa pangingisda o sa paghihintay ng liwanag ng umaga. Ngayon ang liwanag ko ay nasa 3 pares ng mga maliliit na mata na tumitingin sa akin na parang ako ang kanilang mundo. Ako si Jeremy, isang mangingisda, isang ama, at isang lalaking natutong muling magmahal sa buhay. Lumipas ang 5 taon mula nang una kong makita ang basket na inaanod sa dagat. Hindi ko namalayan ang bilis ng panahon at ang 3 sanggol na dati napakaliit at mahina ay ngayon malalakas at masigla ng mga bata. Si Aiden, Bella at Chloe ay lumaki sa simpleng buhay sa baryo, pero masasabi kong ang kanilang mundo ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Ang bahay kong dati tahimik ay naging sentro ng masayang ingay, puno ng tawanan at maliliit na yapak na tumatakbo sa sahig. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko magagawang mag-isa ang lahat. Sa kabutihang palad, dumating ang isang dating kakilala ko, si Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang byuda rin, tulad ko, at dati naming kapitbahay bago siya lumipat sa bayan. Isang araw, habang namamalengke ako, napansin niya ako mula sa malayo at tinawag ang pangalan ko. Nagulat siya nang malamang mayroon akong 3 alagang bata. Matapos ang maikling kwentuhan, inalok niya akong tumulong sa pagpapalaki sa mga bata. Sa totoo lang, hindi ko naisip na kailangan ko ng katuwang. Pero nang dumating siya sa bahay, napagtanto kong mas magaan pala ang buhay kapag may kasamang tumutulong. Si Aling Rosa ang nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa pagpapalaki ng mga bata. Siya ang nagpakilala sa akin sa mga laro, awit, at mga kwentong pampatulog na kinagigiliwan ng mga bata. Sa mga panahong wala ako dahil nangingisda, si Aling Rosa ang nagbabantay sa kanila. Ang init ng kanyang kalinga ay tila naging karugtong ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng isang tao lamang. Sa tulong niya, natutunan ng mga bata ang maraming aral tungkol sa pagiging mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Habang tumatanda ang mga bata, unti-unti rin nilang natutunan ang halaga ng simpleng pamumuhay dito sa baryo.
Natutunan ni Aiden na tulungan ako sa pag-aayos ng lambat habang si Bella ay masiyahing tumutulong kay Aling Rosa sa paghahanda ng pagkain. Si Chloe naman ay mahilig maglakad sa tabing dagat, nagpapalipas ng oras sa paglikha ng mga simpleng obra mula sa mga bato at buhangin. Naging mas matatag ang kanilang koneksyon sa baryo, na tila isa ng malaking pamilya sa kanila. Isang araw nakilala ko si Mateo, isang binata na nagtatrabaho bilang karpintero sa baryo. Tahimik at magalang siya, pero nakita kong may mabuting puso sa likod ng kanyang mahiyain na ugali. Nagsimula siyang tumulong sa amin nang mapansin niyang kailangan ko ng mas matibay na bubong sa bahay. Hindi nagtagal, naging malapit siya sa mga bata. Parang kuya si Mateo sa kanila, palaging nagdadala ng simpleng laruan na siya mismo ang gumawa o nagtuturo ng mga laro sa labas. Ang pagdating ni Mateo ay nagbigay ng bagong liwanag sa amin na parang may bagong miyembro ang aming pamilya. Hindi ko rin maitatanggi ang halaga ng komunidad sa aming buhay. Sa bawat hamon na dumaan, ang mga taga-baryo ay naging kaagapay ko. Kapag may handaan, palaging may para sa amin. Kapag nagkasakit ang isa sa mga bata, may nagdadala ng herbal na gamot o simpleng sopas para makatulong. Sa bawat oras ng pangangailangan, nariyan sila, palaging handang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Ang baryo na dati para sa akin ay lugar lamang ng pangingisda, ay ngayon naging tahanan na hindi ko sukat akalain. Sa kanilang tulong at sa pagmamahal na naibibigay nila sa akin at sa 3 bata, natutunan kong ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng iilang tao. Ito ay binubuo ng mga koneksyon na lumalampas sa dugo. Mga kaibigan, kapitbahay at kahit na mga bagong kakilala. Habang nakatingin ako sa 3 bata na masayang naglalaro sa tabing dagat kasama si Mateo, naramdaman ko ang malalim na pasasalamat sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Hindi man perpekto ang bawat araw, alam kong hindi ko kailanman kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Ngayon, ang simpleng mangingisdang tulad ko ay hindi na lamang isang tao na umasa sa dagat para mabuhay. Ngayon, isa na akong bahagi ng mas malaking kwento ng pagmamahal at pagkakaisa. Mabilis ang takbo ng panahon. Parang kailan lang, hawak-hawak ko pa sa aking mga braso ang 3 sanggol na halos hindi ko alam kung paano aalagaan. Ngayon, sina Aiden, Bella at Chloe ay pawang may bitbit ng mga bag at aklat, papasok sa kanilang unang araw ng eskwela. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at tuwa na naramdaman ko habang pinagmamasdan ko sila. Ang 3 batang ito, na itinuring kong aking mga anak, ay unti-unti nang humahakbang patungo sa kanilang sariling mga pangarap. Ang unang taon nila sa eskwela ay hindi madali. Ang baryo namin ay may maliit na paaralan, ngunit sapat na upang matutunan nila ang mga batayang kaalaman. Sa bawat araw na pag-uwi nila, dala nila ang kwento ng mga bagong natutunan, mga letrang natutunan nilang isulat, mga numerong natutunan nilang bilangin, at mga kaibigang kanilang nakilala. Sa kanilang simpleng pananalita, naramdaman ko ang saya at sigla ng kanilang mga pangarap. Ngunit hindi rin naiwasan ang mga hamon. May mga pagkakataon na naramdaman ng mga bata ang bigat ng pagiging kakaiba. May mga usap-usapan sa eskwela tungkol sa kanilang pinagmulan, mga tanong kung bakit wala silang tunay na magulang na kasama. Narinig ko mula kay Bella ang isang araw na may nagtawag sa kanila ng mga bata ng dagat, na para bang hindi sila bahagi ng mundo ng iba. Ang sakit sa kanilang tinig noong ikinuwento nila ito ay parang kirot na umabot hanggang sa kaibuturan ng puso ko. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, ginabayan ko sila, pinaalala na ang kanilang pinagmulan ay hindi kailanman magtatakda ng kanilang halaga. Sila'y mga batang puno ng potensyal at nakita ito ng lahat sa baryo. Si Aiden, na tahimik at mapanlikha, ay nahilig sa sining. Gumuhit siya ng mga larawan ng dagat, ng mga bangka, at ng aming maliit na baryo na parang may kakaibang buhay. Si Bella, na laging may tanong at gustong malaman, ay naging mahusay sa agham. Lagi siyang nag-i-eksperimento sa mga simpleng bagay, tulad ng paggawa ng maliit na bangka na umaandar gamit ang hangin. Si Chloe naman, na likas na malambing, ay natutong maglaro ng maliit na harmonika na bigay ni Mateo. Hindi nagtagal, siya'y naging kilala sa baryo bilang batang puno ng musika. Sa kabila ng lahat ng ito,
Hindi ko kailanman iniwan ang suporta ko para sa kanila. Ang bawat karangalan nila, gaano man kaliit, ay ipinagdiriwang namin sa bahay. Kapag may kailangan sa eskwela, iniiwasan kong isipin ang gastos. Mas mahalaga sa akin ang mabigyan sila ng pagkakataong matuto at magtagumpay. Hindi lang ako ang gumabay sa kanila. Ang buong baryo ay parang naging ikalawang tahanan nila. Sa tuwing may proyekto o aktibidad sa eskwela, ang mga kapitbahay ay tumutulong, nagbibigay ng materyales, nag-aambag ng ideya, o simpleng nagiging masayahing taga-suporta. Sa mga tao na yon, nakilala ako ng mga tao sa baryo bilang ama ng baryo. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa ganitong titulo, pero tila ito'y isang patunay ng pagmamahal na binigay ko sa 3 bata. Sa bawat araw na kasama ko sila, mas lalo kong naramdaman ang halaga ng pagkakaroon ng layunin sa buhay. Hindi ako perpektong tao, pero ginawa ko ang lahat upang maging mabuting ama para sa kanila. Ang pag-aaral ng mga bata ay hindi lamang nagdala ng bagong kaalaman sa kanilang isipan. Nagdala rin ito ng tapang at lakas ng loob sa kanilang mga puso. Sa kabila ng diskriminasyon at mga masasakit na salita, natutunan nilang labanan ang mga hamon ng may dignidad. Pinakita nila sa lahat na hindi mahalaga ang simula, kundi ang kung paano mo itinataguyod ang sarili mo sa harap ng mga pagsubok. Ngayon, habang pinagmamasdan ko silang 3, si Aiden na nagpipinta sa lumang dingding ng aming bahay, si Bella na nagbabasa ng libro tungkol sa mga bituin, at si Chloe na nag-e-ensayo ng bagong awitin, hindi ko maiwasang mapaluha. Ang mga batang ito, na dati wala akong kasiguraduhan kung paano aalagaan, ay ngayon naging inspirasyon ko. Sa kanila, natutunan ko na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o karangyaan. Ang tagumpay ay nasa mga ngiti ng mga taong minamahal mo, sa mga pangarap na tinulungan mong buuin, at sa bawat araw na ginugol mo sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito, pero narito na nga. Ang 3 batang dinala sa akin ng dagat, ang mga sanggol na itinuring kong sarili kong mga anak, ay isa na ngayong halimbawa ng tagumpay. Sa bawat hakbang nila patungo sa kanilang mga pangarap, natutunan kong hindi sukatin ang tagumpay ng isang tao sa kung paano sila nagsimula, kundi sa kung paano nila ginamit ang mga pagkakataong ibinigay sa kanila. Pagkatapos ng maraming taon ng sakripisyo at pagsisikap, nakapagtapos na ng kolehiyo sina Aiden, Bella at Chloe. Iba't iba ang kanilang mga larangang pinili, ngunit bawat isa sa kanila ay umani ng tagumpay sa kanilang piniling landas. Si Aiden, ang tahimik na bata na mahilig magpinta sa dingding ng aming bahay, ay ngayon isang kilalang pintor na hinahangaan hindi lamang sa aming bansa, kundi pati na rin sa ibang lugar. Ang kanyang mga likha ay tila may sariling buhay. Ang bawat brushstroke ay may kwento. Ang bawat kulay ay may damdamin. Sa bawat obra niya, sinasabing pinaghuhugutan niya ang inspirasyon mula sa dagat, sa baryo, at sa pagmamahal na natutunan niya sa aming tahanan. Si Bella, na lagi nang mahilig magtanong tungkol sa mundo, ay naging isang doktor. Hindi lamang siya doktor na magaling sa medisina, kundi isa ring tagapagtaguyod ng kabutihan para sa mga nasa laylayan. Nagbukas siya ng maliit na klinika sa bayan malapit sa baryo, kung saan walang bayad ang konsultasyon para sa mga hindi kayang magbayad. Hindi siya nakalimot sa pinanggalingan niya, at ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa iba ay nagsilbing liwanag para sa maraming tao. Si Chloe, ang batang mahilig sa musika, ay ngayon isang tanyag na musikero. Mula sa simpleng harmonika na bigay ni Mateo, natutunan niya ang iba't ibang instrumento at naging bihasa sa mga ito. Ang kanyang mga awitin ay hindi lamang nagdudulot ng kasiyahan, nagiging inspirasyon din ito sa mga nakikinig. Sa bawat konsyerto niya, laging isinasama ni Chloe ang kwento ng aming baryo, ang simpleng pamumuhay, ang dagat, at ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa kabila ng tagumpay nila sa kanilang mga larangan, hindi nila kinalimutan ang kanilang ugat. Bumalik sila sa aming baryo, dala ang mga biyayang kanilang natamo upang magbigay pugay sa lugar na nagmulat sa kanila ng tunay na halaga ng buhay. Ang una nilang ginawa ay ayusin ang aming bahay. Ang dating maliit at lumang kubo ay naging mas maluwang at matibay, ngunit nanatili ang pagkakakilanlan nito bilang isang tahanan na puno ng alaala.
Ang dingding na dati pininturahan ni Aiden ng simpleng larawan ng dagat ay ngayon may mural na mas detalyado at buhay. Ang bintana kung saan madalas dumungaw si Chloe habang nagtatanghal ay inayos upang mas maraming liwanag ang makapasok. Hindi lamang sa bahay nagtapos ang kanilang kabutihan. Binigyan nila ako ng isang negosyo na may kaugnayan sa pangingisda. Bumili sila ng mas modernong bangka at mga gamit na magpapadali sa pagkuha ng huli. Hindi para sa akin lamang ito. Sinigurado nilang makikinabang din ang iba pang mangingisda sa baryo. Ang negosyo naming ito ay hindi lamang nagbigay ng mas maayos na kabuhayan sa akin, kundi naging daan din upang umunlad ang ekonomiya ng buong komunidad. Ang tagumpay ng tatlo ay nagsilbing inspirasyon sa lahat ng tao sa baryo. Nakita ng lahat kung paano ang mga batang minsang tinawag na malas ay naging simbolo ng pag-asa at determinasyon. Ang kwento nila ay kwento ng muling pagbangon, ng pagmamahal na walang kondisyon at ng pagsisikap na nagbunga ng tagumpay. Ang baryo, na dati tahimik at simpleng lugar lamang, ay ngayon puno ng bagong sigla at ambisyon dahil sa inspirasyong dala ng tatlo. Habang pinagmamasdan ko ang mga anak kong masaya at matagumpay, nararamdaman ko ang matinding pasasalamat. Ang tatlong buhay na minsang nailigtas ko ay ang tatlong buhay na nagligtas sa akin. Hindi man ako perpektong ama, alam kong nagawa ko ang tama noong araw na iyon sa dagat. Ngayon, hindi ko lamang tinitingnan ang dagat bilang isang kaibigan. Ito rin ang simula ng kwento ng aming pamilya. Akala ko'y natagpuan na ng mga anak ko ang lahat ng sagot sa kanilang mga tanong. Sa paglipas ng panahon, napatunayan nilang hindi hadlang ang kanilang pinagmulan sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ngunit kahit gaano kalayo ang kanilang narating, palagi pa ring may bakas ng kawalan sa kanilang mga mata. Isang tahimik na katanungan na tila nagkukubli sa bawat tagumpay na kanilang nakamtan. Isang gabi, naupo sila sa harap ko. Tahimik at may bigat ang kanilang mga ekspresyon, tila naghahanap ng lakas ng loob sa isa't isa. Si Bella ang unang nagsalita. Sinabi niyang napag-usapan nilang magkakapatid na gusto nilang alamin ang kanilang tunay na pinagmulan. Hindi ko agad nakuha ang ibig nilang sabihin, pero habang ipinaliwanag nila, unti-unting luminaw sa akin ang kanilang nais. Gusto nilang malaman kung sino ang kanilang mga magulang. Hindi dahil sa kawalan ng pasasalamat sa akin o sa buhay na binuo namin sa baryo, ngunit dahil sa isang pangangailangang masagot ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanila. Sino sila bago sila naging bahagi ng aming pamilya? Sino ang mga taong nagtulak sa kanila sa dagat at iniwan ang kanilang kapalaran sa mga alon? Hindi ko sila masisisi. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Minsan ko nang inisip kung paano ko sila tutulungan kung sakaling mangyari ito. Kaya't hindi ko sila pinigilan. Sinabi ko sa kanila na sundin ang kanilang puso dahil ang mga sagot na kanilang hinahanap ay hindi ko kailanman maibibigay. Iyon ay isang bahagi ng kanilang buhay na hindi ko bahagi, ngunit alam kong mahalagang matuklasan nila ito. Gumamit sila ng kanilang mga koneksyon, mga kakilala ni Bella sa medisina, mga kontak ni Chloe sa kanyang industriya, at mga kaibigan ni Aiden na nakilala niya sa mga exhibit. Sinuri nila ang bawat dokumento, mula sa mga tala ng pagkakakilanlan hanggang sa mga ulat ng pulisya noong panahong natagpuan ko sila. Unti-unti nilang pinagsama-sama ang mga piraso ng kanilang nakaraan. Sa kanilang pagsasaliksik, nalaman nilang sila ay mula sa isang mayamang pamilya sa Tsina, isang pamilya na kilala sa kanilang tradisyonal na paniniwala at matibay na pagpapahalaga sa imahe at reputasyon. Ngunit sa parehong dokumento, natuklasan din nila ang masakit na dahilan ng kanilang pag-abandona. Ang pamilya nila ay naniwala sa isang pamahiin na ang pagkakaroon ng tatlong anak ay magdadala ng malas at kamalasan sa buhay ng magulang. Sa takot sa sumpa, nagdesisyon ang kanilang mga magulang na itago ang kanilang kapanganakan at itapon sila sa dagat. Para sa mga anak ko, ang sakit ng pagtuklas na ito ay halos hindi nila maipaliwanag. Hindi lamang sila itinakwil, itinapon sila na parang wala silang halaga. Nang ibinahagi nila sa akin ang kanilang nalaman, nakita ko ang lungkot sa kanilang mga mukha. Si Aiden ay tahimik at tila nakapako ang tingin sa sahig. Si Bella ay hindi mapakali, habang si Chloe ay nakaupo lamang, pinipigilang bumagsak ang luha.
Sabi ni Bella, hindi niya maintindihan kung paano nagawa iyon ng kanilang tunay na mga magulang. Si Aiden, bagamat galit ay tila naguguluhan kung ano ang gagawin sa bagong kaalamang ito. Si Chloe, sa kanyang pagkalambing, ay nagsabi na may bahagi sa kanya na gustong malaman kung ano ang naging dahilan ng desisyong iyon, ngunit hindi niya maalis ang bigat ng sakit. Sinabi ko sa kanila ang mga salitang bumuo sa aking prinsipyo mula pa noon. Ang nakaraan ay bahagi ng kung sino tayo, pero hindi ito ang nagtatakda kung sino tayo magiging. Kung kailangan niyong malaman ang buong katotohanan, sundin niyo ang puso niyo. Pero tandaan niyo, anuman ang madiskubre niyo, ang pamilya ay hindi laging binubuo ng dugo. Ang pamilya ay ang mga taong mahalaga sa atin at mahal tayo kahit ano pa ang ating pinagdaanan. Sa gabing iyon, iniwan nila ako sa mesa, puno ng mga plano kung paano haharapin ang kanilang tunay na pamilya. At sa gabing iyon, nanalangin ako, hindi para sa sagot sa kanilang mga tanong, kundi para sa lakas ng kanilang mga puso. Alam kong ang paglalakbay nilang ito ay hindi magiging madali, ngunit umaasa akong anuman ang kanilang madiskubre, palagi nilang maalala na sa tahanang ito, sa baryong ito, mayroon silang pamilya na walang alinlangang tatanggap sa kanila, anuman ang mangyari. Ang araw na umalis, sina Aiden, Bella, at Chloe patungong China ay isa sa pinakamabigat na sandali ng buhay ko. Alam kong kailangan nilang gawin ito upang harapin ang bahagi ng kanilang nakaraan na matagal nang nakatago, ngunit hindi maalis ang takot sa puso ko. Alam kong anuman ang madiskubre nila, maaaring mabago nito ang pananaw nila sa kanilang sarili at sa mundo. Pagkarating nila sa China, ginamit nila ang mga impormasyon at koneksyon na natuklasan nila sa kanilang pagsasaliksik. Natagpuan nila ang mansyon ng kanilang tunay na pamilya, isang napakalaking bahay na tila isang palasyo, simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng marangyang panlabas nito ay nakatago ang madilim na kasaysayan ng kanilang pamilya, isang kasaysayan na mag-uugat ng sakit at galit sa kanilang mga puso. Pagpasok nila, sinalubong sila ng kanilang lolo't lola, dalawang matatanda na may awtoridad sa bawat kilos at salita. Sa umpisa, tila hindi nila matanggap ang presensya ng tatlo. Ngunit nang maipakita ni na Aiden, Bella at Chloe ang kanilang mga dokumento at patunay ng kanilang pagkakakilanlan, hindi na nakapagsinungaling pa ang kanilang lolo't lola. Umamin ang matatanda na ang desisyon na itapon sila ay upang protektahan ang pangalan ng kanilang pamilya. Sa kanilang tradisyon, ang pagkakaroon ng tatlong anak ay itinuturing na malas, isang sumpa na maaaring magdala ng kahihiyan at pagkawasak sa kanilang yaman at reputasyon. Para sa kanilang lolo't lola, mas mahalaga ang pagpapanatili ng imahe ng pamilya kaysa sa buhay ng kanilang sariling dugo. Sa kabila ng bigat ng rebelasyon, mas matindi ang sakit ng malaman ng magkakapatid na ang kanilang mga magulang, ang tunay nilang ama at ina, ay pilit na isinuko sila. Ayon sa mga kwento ng mga lolo't lola, ang kanilang ama at ina ay tumutol noong una at pinilit silang panatilihin ang mga sanggol. Ngunit dahil sa takot at matinding pananakot, kabilang ang pisikal na pananakit, napilitan ang kanilang mga magulang na sundin ang utos ng nakatatanda. Ang pagkakaalam ng magkakapatid na sila'y minahal, ngunit hindi nagawang ipaglaban, nang tuluyan ay nagdala ng halo-halong damdamin ng pag-ibig, galit at pagkasira. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid at ng kanilang lolo't lola. Hindi napigilan ni Aiden ang kanyang galit. Binanggit niya ang kawalang puso ng desisyong ginawa nila. Si Bella, na laging naghahanap ng lohika sa mga bagay, ay pilit na iniintindi ang sitwasyon, ngunit hindi maalis ang lungkot sa kanyang boses. Si Chloe, ang pinakatahimik sa kanilang tatlo, ay hindi na nagtangkang magsalita. Ang kanyang mga luha ang nagkwento ng lahat ng nararamdaman niya. Sinubukan ng kanilang lolo't lola na magpaliwanag, sinasabing ginawa nila ito para sa kabutihan ng lahat, ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot lamang ng mas maraming kirot. Para sa magkakapatid, ang ganitong uri ng kabutihan ay walang lugar sa isang pamilyang dapat ay nagmamahalan. Sa huli, napagpasyahan ng magkakapatid na patawarin ang kanilang lolo't lola. Hindi nila ginawa iyon dahil sa pagbibigay katwiran sa ginawa ng mga matatanda, kundi upang palayain ang kanilang mga sarili mula sa bigat ng galit at hinanakit. Alam nila na ang pagkakaroon ng puot
ay hindi magdadala ng kapayapaan sa kanila. Ngunit ang pagpapatawad na iyon ay may kasamang desisyon. Hindi na nila muling makikipag-ugnayan sa kanilang lolo't lola. Hindi nila makita ang hinaharap na may relasyon sa mga taong itinuring ang kanilang buhay na walang halaga. Pagbalik nila sa hotel pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naupo silang tatlo sa isang silid, magkatabi at tahimik. Sa sandaling iyon, naintindihan nila na ang kanilang totoong pamilya ay hindi ang mga taong iniwan sila, kundi ang taong kumupkop sa kanila at nagmahal ng walang kondisyon. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, alam kong hindi na sila ang parehong mga batang iniwan ko noong araw ng kanilang pag-alis. Ang karanasan nila ay nag-iwan ng sugat, ngunit dala rin nito ang panibagong lakas at pagkilala sa kanilang halaga. Hindi ko maipaliwanag ang saya at ginhawang naramdaman ko nang makita kong muli sina Aiden, Bella at Chloe. Matagal-tagal din ang panahong ginugol nila sa paglalakbay at paghahanap ng mga kasagutan sa kanilang nakaraan. Sa bawat araw na wala sila, palagi akong nanalangin na bumalik sila sa amin ng buo ang kanilang mga puso, anuman ang kanilang matuklasan. Nang makarating sila sa aming baryo, kita ko sa kanilang mga mukha ang halong lungkot at katahimikan, pero may bakas din ng kapayapaan. Naupo kami sa ilalim ng lumang puno malapit sa bahay, ang paborito naming lugar para mag-usap. Doon nila isinalaysay ang lahat ng nangyari, kung paano nila natuklasan ang kanilang pinagmulan, ang sakit ng mga desisyong ginawa ng kanilang lolo't lola, at ang kwento ng kanilang mga tunay na magulang na hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban sila. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang bigat ng kanilang pinagdaanan, pero hindi ako nagsalita. Alam kong ang sandaling iyon ay hindi para sa akin upang magbigay ng payo, kundi para sa kanila upang ilabas ang bigat ng kanilang damdamin. Nang matapos silang magkwento, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Si Aiden ang unang nagsalita, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Sinabi niyang kahit gaano karaming tanong ang nasagot ng kanilang paglalakbay, mas malinaw sa kanila ngayon na ang tunay nilang pamilya ay hindi ang mga taong iniwan sila, kundi ang taong nagmahal at nag-aruga sa kanila mula sa simula, ako. Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi ako sigurado kung anong klaseng ama ang naging papel ko sa buhay nila. Pero sa sandaling iyon, naisip ko na baka tama ang ginawa ko. Ang tatlong batang minsang iniabot sa akin ng dagat ay ngayon nagbalik bilang tatlong matatag na tao, puno ng karunungan, lakas, at pagmamahal. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula silang bumuo ng kanilang sariling mga buhay. Si Aiden ay nagdesisyong manatili sa baryo at magbukas ng maliit na gallery ng sining, kung saan tinutulungan niya ang mga kabataan sa baryo na matutong magpinta. Si Bella ay nagpatuloy sa kanyang advokasya sa medisina at nagbukas ng mas malaking klinika sa baryo na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Si Chloe naman ay nagtayo ng isang maliit na music school para sa mga bata, kung saan tinuturuan niya ang mga ito hindi lamang ng musika, kundi pati ng kumpiyansa at pagmamahal sa sining. Habang abala sila sa kanilang mga proyekto, nagsimula na rin silang bumuo ng kani-kanilang mga pamilya. Hindi nagtagal, ang bahay na dati puno ng tahimik na tawanan ng tatlong bata ay napuno ulit ng ingay. Ngayon, ng mga apo kong masayahin at puno ng enerhiya. Tuwing linggo, nagtitipon-tipon ang lahat sa bahay upang kumain at magkwentuhan. At sa bawat pagkakataong iyon, napupuno ang puso ko ng kasiyahan. Hindi man ako biniyayaan ng sariling dugo. Biniyayaan naman ako ng isang pamilyang mas malaki kaysa sa inakala ko. Ang baryo na minsang tahimik at simpleng lugar lamang ay naging isang masiglang komunidad dahil sa tulong ng magkakapatid. Ang mga negosyo at proyekto nila ay nagdala ng trabaho at oportunidad sa mga tao. Ang kanilang tagumpay ay hindi lang tagumpay ng aming pamilya, kundi tagumpay ng buong baryo. Habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, napagtanto ko kung gaano kalayo na ang narating namin. Ang dagat, na minsan ay nagdala sa akin ng tatlong buhay, ay tila patuloy na nagbubunga ng biyaya. Ang munting kubo ko, na dati saksi lamang sa tahimik kong buhay, ay ngayon naging tahanan ng maraming kwento ng pagmamahal at tagumpay. Sa bawat araw na kasama ko sila, lagi kong naiisip na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kadugo mo.
Ang pamilya ay tungkol sa mga taong pinili mong mahalin at mga taong piniling manatili sa'yo. Ako si Jeremy, isang mangingisda, isang ama at isang lolo. At ang aking kwento ay kwento ng pagmamahal na mas malaki pa sa mga alon ng dagat. Minsan akala mo, kapag napuno na ng kasiyahan at tagumpay ang buhay, doon na natatapos ang mga pagsubok. Pero hindi iyon ang kwento ng buhay. Laging may darating na unos, at sa pagkakataong ito, ang unos ay dumating sa anyo ng isang makapangyarihan at mapang-abusong tao. Isang araw, dumating sa aming baryo si Mr. Tan, isang negosyanteng kilala sa kalapit na bayan. Matikas siya, laging nakasuot ng mamahaling damit, at may ngiti na tila masyadong maganda upang maging totoo. Sa una, inakala naming isa siyang bisitang interesado lamang sa mga sining ni Aiden o musika ni Chloe. Ngunit hindi iyon ang layunin niya. Sa halip, nagdala siya ng balita na tila isang hamon sa lahat ng aming pinaghirapan. Ipinahayag niya ang plano niyang gawing resort ang aming baryo. Magtatayo raw siya ng mga hotel at marina na magdadala ng progreso at trabaho para sa mga taga-baryo. Sa unang tingin, maganda ang ideya. Pero nang masusing pag-aralan, nakita naming hindi ito progreso kundi pagkawasak. Ang proyekto niya ay mangangailangan ng pagbili at pagbuwag sa aming mga lupa at tahanan. Kabilang na ang dagat na naging sentro ng aming buhay mula pa noong simula. Hindi ko alam kung bakit, pero ako ang napili ng mga taga-baryo upang maging tagapagsalita ng aming komunidad. Siguro dahil matagal na akong nariyan para sa kanila, o baka dahil alam nilang hindi ko hahayaan na mawala ang baryong minahal namin. Pero ang tungkuling ito ay nagdala rin ng malaking panganib. Sinimulang pagbantaan ni Mr. Tan ang aking pamilya. Hindi lantaran, ngunit sapat ang kanyang mga salita upang iparating na handa siyang gawin ang lahat upang makuha ang kanyang nais. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako nag-iisa. Sina Aiden, Bella at Chloe ay agad na tumayo sa aking tabi. Ginamit nila ang kani-kanilang talento upang tulungan ang baryo. Si Aiden ay lumikha ng mga likhang sining na naglalaman ng kwento ng aming baryo. Ipinapakita ang kagandahan ng lugar at ang kahalagahan nito. Si Bella ay nag-organisa ng mga medical na misyon sa baryo upang ipakita ang kahalagahan ng aming simpleng pamayanan sa kalusugan at komunidad. Si Chloe naman ay gumawa ng mga awitin na nagbuhos ng damdamin ng mga taga-baryo na parang sigaw ng pagkakaisa. Hindi nagtagal, nauwi ang laban sa legal na paraan. Nagharap kami ng kaso laban kay Mr. Tan upang ipaglaban ang aming karapatan sa aming mga lupa. Tumulong ang magkakapatid sa paghahanap ng abogado, pagkuha ng mga ebidensya, at pagbibigay ng boses sa baryo. Napakahirap ng proseso. Sa bawat pagdinig, ramdam namin ang lakas ng impluwensya at pera ni Mr. Tan. Ngunit hindi kami natinag. Ang baryo ay naging mas malapit sa isa't isa. Lahat ay nagtutulungan upang ipaglaban ang aming tahanan. Sa wakas dumating ang araw ng desisyon. Nagtipon ang lahat sa plaza upang marinig ang balita. Tumayo ako sa gitna kasama ang mga anak ko, habang ang aming abogado ay may dalang resulta ng kaso. Sa kabila ng kaba, pinilit kong magpakalma. Pero ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang taon. At sa wakas, narinig namin ang hatol. Panalo ang baryo. Napuno ng hiyawan ang buong lugar. Ang aming baryo na minsang tinignan bilang maliit at walang halaga ay nagtagumpay laban sa isang makapangyarihang tao. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang laban kay Mr. Tan. Isa itong patunay na kapag nagkakaisa ang isang komunidad, walang kahit sino ang kayang sumira rito. Habang pinagmamasdan ko ang mga taga-baryo na nagdiriwang, muling bumalik sa akin ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. Ang araw na natagpuan ko ang 3 sanggol, ang mga sakripisyong ginawa ko para sa kanila, at ang tagumpay na natamo namin bilang isang pamilya. Sa sandaling iyon, napatunayan kong ang totoong kayamanan ng buhay ay hindi nasa pera o ari-arian. Nasa pagmamahal ito, sa pagkakaisa, at sa tapang na ipaglaban ang kung ano ang tama. Sa paglipas ng panahon, muling bumalik ang katahimikan sa baryo, pero hindi ito ang dating tahimik na puno ng kawalan. Sa halip, ito ay tahimik na puno ng sigla, pag-asa, at bagong simula. Matapos ang tagumpay namin laban kay Mr. Tan,
naramdaman kong ang aming baryo ay hindi na lamang isang lugar kung saan kami nakatira. Isa na itong simbolo ng lakas at pagkakaisa. Lumaki ang negosyo ko sa pangingisda. Ang bangka na minsang simpleng gamit lamang para sa hanap buhay ay naging bahagi ng mas malaking sistema ng negosyo. Sa tulong nina Aiden, Bella at Chloe, napalago namin ang industriya ng pangingisda sa aming baryo. Bumili kami ng mas modernong kagamitan, nagtayo ng maliit na planta para sa pagproseso ng isda at nagbukas ng merkado kung saan maibebenta ang aming mga produkto sa mas malalayong lugar. Hindi lamang ako ang nakinabang dito. Maraming taga-baryo ang nagkaroon ng hanap buhay at unti-unting umangat ang buhay ng bawat pamilya. Nakita ko ang baryo na unti-unting nagiging modelo ng tagumpay sa buong rehiyon at sa puso ko, alam kong hindi ito nagmula sa yaman, kundi sa pusong nagtutulungan. Sina Aiden, Bella at Chloe ay patuloy na nagbigay ng inspirasyon. Gumawa sila ng mga programang pangkawanggawa para sa baryo. Si Aiden, gamit ang kanyang sining, ay nagtatag ng mga workshop para sa mga kabataan, nagtuturo ng pagpipinta at paglikha ng sining mula sa likas na yaman ng baryo. Si Bella naman ay nagsimula ng isang programa para sa libreng pagpapagamot sa mga nangangailangan, hindi lamang sa baryo kundi pati sa mga kalapit na lugar. Si Chloe, sa kanyang talento sa musika, ay nag-organisa ng mga konsyerto kung saan ang kita ay direktang napupunta sa mga proyekto ng komunidad. Sa bawat ginagawa nila, nararamdaman ko ang pagmamahal nila hindi lamang para sa baryo, kundi para sa mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Ang aming bahay, na dati tahimik at puno ng alon ng dagat ang tanging tunog, ay ngayon naging sentro ng aming mas malaking pamilya. Lumawak ang aming pamilya sa literal na paraan. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kaniyang pamilya na ngayon. Sa tuwing linggo, nagtitipon ang lahat sa bahay at puno ang lamesa ng pagkain, tawanan at mga kwento. Ang mga apo ko ay parang maliliit na version ni na Aiden, Bella at Chloe. Ang kanilang mga tawa at sigawan ay parang musika na nagpapaalala sa akin kung gaano nakalayo ang narating namin. Ang baryo ay nagbago, hindi lamang sa anyo kundi pati sa espiritu. Sa bawat sulok nito ay may kwento ng tagumpay, pagsasakripisyo at pagmamahal. Sa bawat tahanan ay may pamilyang natutong magmahal sa isa't isa, kahit hindi palaging kadugo. Ang aral ng pagpapatawad at sakripisyo ay naging pundasyon ng aming komunidad. Ang baryo na minsang simpleng lugar lamang ay naging inspirasyon sa maraming iba pa. Ang aming kwento ay kumalat at maraming tao ang bumisita upang matutunan kung paano naging matagumpay ang aming baryo. Hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati sa ugnayan ng bawat isa. Hindi ko inaasahan ang tawag na ama ng pag-asa na binigay ng mga tao sa akin. Sa bawat pagkakataong maririnig ko iyon, hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagsimula ang lahat. Ang isang simpleng mangingisda na tulad ko ay hindi kailanman nangarap ng ganito. Pero ang pagdating ng 3 sanggol na iniwan ng dagat ay nagbago sa lahat. Sila ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Ang pagmamahal at sakripisyo ko para sa kanila ay bumalik sa akin ng higit pa kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, sa bawat umaga habang pinagmamasdan ko ang dagat, palagi kong naaalala ang araw na iyon. Ang araw na may inaanod na basket na nagdala ng bagong simula sa buhay ko. Ang dagat, na minsang naging kaibigan ko sa pag-iisa, ay ngayon naging simbolo ng biyaya na hindi ko kailanman inaasahan. Ako si Jeremy, isang mangingisda, isang ama, isang lolo, at isang tao na natutong magmahal ng higit pa sa sarili. Sa lahat ng naranasan namin, natutunan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa simula, kundi sa kung paano mo pipiliing harapin ang mga hamon nito. At sa bawat pagsubok, sa bawat sakripisyo, ang pagmamahal ang magdadala sa atin ng tagumpay at kapayapaan. Sa bawat pagsikat ng araw, palaging nagbibigay ang dagat ng paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw. Tumitigil ako sa pampang tuwing umaga, pinapanood ang mga alon na tila hindi nauubusan ng lakas. Minsan, nagtatagal ako roon at iniisip kung gaano kalayo na ang narating namin, kung paano ang isang tahimik na baryo at isang ordinaryong mangingisda ay naging sentro ng maraming kwento ng tagumpay, pagmamahal at inspirasyon.
Sa huling bahagi ng aking buhay, naging mas madalas ang pag-upo ko sa ilalim ng punong mangga, malapit sa bahay. Doon ko pinagmamasdan ang aking mga anak at apo, lahat abala sa kani-kanilang gawain, pero laging may ngiti sa kanilang mga muka. Ang bahay na dati tahimik at puno ng mga alaala ng pag-iisa, ay ngayon puno ng kasiyahan at kwento. Ang mga halakhak ng mga apo ko ay musika sa aking pandinig, at ang tawag nilang Lolo Jeremy ay tila pinakamagandang titulo na maaari kong taglayin. Sa paglipas ng mga taon, sinigurado kong maipamana sa kanila ang lahat ng aking natutunan. Hindi kayamanan o ari-arian ang pinakamahalagang naibigay ko sa kanila, kundi ang mga aral ng buhay. Ang halaga ng sakripisyo, ang lakas ng pagmamahal, at ang katotohanang ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong pinili mong mahalin at alagaan. Itinuro ko sa kanila na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagiging mabuti at mapagpatawad ang magdadala ng tunay na kapayapaan. Sa ika-70 kong kaarawan, nagkaroon ng engrandeng pagdiriwang. Hindi ko inasahan ang ganitong klaseng selebrasyon. Ang buong baryo ay nagtipon. Bawat isa ay may dalang kwento ng pasasalamat at alaala. Ang mga anak ko, sina Aiden, Bella at Chloe, ay sinigurado na ang bawat sulok ng aming bahay ay puno ng kasiyahan. May mga kanta mula kay Chloe, mga painting na ginawa ni Aiden na nakasabit sa bawat dingding, at si Bella na siniguradong bawat tao sa baryo ay naramdaman ang kalinga sa pamamagitan ng mga inihandang pagkain. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito, hindi ko maiwasang mapaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lubos na kasiyahan. Ang taong minsang nagtanong kung may kwenta pa ba ang buhay niya ay ngayon pinagpapala ng isang pamilyang mas malaki at mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Ang baryo, na dati simpleng lugar lamang, ay naging simbolo ng pag-asa dahil sa pagkakaisa at pagmamahal ng bawat isa. Sa mga huling araw ng buhay ko, ramdam ko na ang aking lakas ay unti-unti nang nauubos. Ngunit hindi ako natakot. Alam kong ang lahat ng kailangan kong gawin sa mundong ito ay nagawa ko na. Napapalibutan ako ng aking mga anak, mga apo at mga kaibigan mula sa baryo. Sa bawat araw na dumadaan, ang kanilang mga kwento, yakap at ngiti ang naging sandigan ko. Isang gabi, habang pinapakinggan ko ang alon sa labas ng aming bahay, naramdaman ko ang malalim na kapayapaan. Napapikit ako, iniisip ang lahat ng nagawa namin bilang isang pamilya at komunidad. Sa sandaling iyon, pumanaw ako ng payapa, napapalibutan ng mga mahal ko sa buhay. Ang iniwan ko ay hindi lamang alaala. Iniwan ko ang isang pamana ng pagmamahal at pag-asa. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang buhay, gaano man kahirap o kasakit, ay may kakayahang magbago kung pipiliin nating magmahal at magpatawad. Ang baryo ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa iba at ang kwento namin ay naging kwento rin ng iba pang lugar na naghahanap ng pag-asa. Ngayon, ang dagat ay patuloy na nagdadala ng alon sa dalampasigan. Bawat isa ay parang binibigkas ang kwento ng isang mangingisda na minsang nakakita ng isang basket na nagbago sa lahat.